Tulad dito mga nakaraang araw, dumarami na ang mga bumibili ng paputok sa Bukawi, Bulacan. Pero ang napansin daw ng mga nagtitinda, kakaunti na lang ang binibili ng kanilang mga suki ngayong taon. Live mula sa Bukawi, Bulacan, may report si Oscar Oida. Oscar! Yes, Maris, sa mga sandaling ito nga medyo mas dumadami na yung mga pumunta dito sa Bukawi, Bulacan para bumili ng paputok bilang pangsalubong nila sa pagpasok ng bagong taon. Happy na rin daw kahit paano ang pagpasok ng New Year ng mga dealer ng paputok dito sa Bukawi dahil sa dumami-dami na ang mga mamimili ngayong maghapon. Yun nga lang, mas kaunti raw ang binibili ng kanilang mga suki. Yung iba, pailaw na lang ang kinukuha. Mas safe po kasi. Nung bata po nga ako, naputokan po ako labindador. Tradisyon namin, mga taga Bulacan, na every year talaga magpapaputok kami to send yung mga bad spirits away. Ang ilan naman, sinasamantala na magpaputok sa pagsalubong sa bagong taon dahil baka sa susunod ay ipagbawal na ito ng Pangulo. Parang ang hirap imagine naman na wala kang paputok, tahimik lang. No? Torotot, sabi nga nila, pero hindi pa rin kayang isatisfied yung New Year's ng tao na talagang nakasanayan ng salubong. Para sa mga negosyante, hindi ang pagbabawal sa paputok ang kailangan, kundi ang paghihigpit sa mga iligal na gumagawa nito. Hindi po sa amin ang blame lahat kasi meron pong part dito sa Pilipinas na nagtitinda ng mga walang license. So dapat po siguro pagtuunan din nila ng pansin yung mga ganong... Mayat-maya pa rin kung mag-inspeksyon ng mga otoridad sa mga tindahan dito para tiyaking walang mga paglabag. Sa Malolos naman, tila mga kabuting nagsulputan ang mga tindahan ng paputok. Karamihan yung mga dating nakapwesto sa kalumpit, pero dahil sa paghihigpit doon ng DILG, nagsipaglipatan daw ngayon sa Malolos. Walang mga firewall at pawang mga lona lang ang nakapaligid sa tindahan. Ayon sa pamunuan ng Malolos, piniyagan nila ito bilang bahagi ng tradisyon. Sana po wala namang mangyaring hindi maganda dahil sunod-sunod yung nangyayari doon sa mga karating bayan natin, di ba? Sana po makaiwas tayong mga malulini dito. Kaya po nagtalaga tayo ng isang lugar saan pwede na magpunta ng paputok. May Maris, paglilinaw naman ng Malolos sa pulis na tinututukan nila yung sitwasyon at binabantayan maigi nila lalo na kung magkakaroon ng bentahan ng mga iligal na paputok. Maris? Nako, Oscar, alam mo naman ng ating mga kababayan, karamihan talagang last minute kung mamili. Hanggang anong oras ba bukas yung mga tindahan ng paputok dyan bukas? Yes, Maris, ayon sa mga nakausap natin mga negosyante, mukhang tuloy-tuloy na ito. No? Hindi lang pamorningan hanggang mag-New Year's Eve na ito dahil ito na nga yung parang crunch time. No? Huling hirit ito, kaya tuloy-tuloy na raw silang magbebenta dito. Kahit madaling araw, bukas daw sila parang tumanggap ng mga kanilang mga parokyano, Maris. Pero may abiso ba dyan, Oscar, na kapag syempre, pag talagang mga ilang minuto na lang o... alam mo yun, mga 11:30 bago yung bispiras ng bagong taon, magmumura na ba? Bagsak presyo na ba dyan? Baka pumunta pa dyan yung mga iba nating mga kababayan, humabol. Well, Maris, wala pa tayong ganung information kung magbabagsak sila ng presyo. Ang pagkakalam lang natin, as of the moment, naghahabol pa rin sila ng benta. Tinatry nilang ma-achieve o ma-reach yung quota, yung mabawi yung kanilang pinuhunan. So regarding that, ay wala pa tayong impormasyon, Maris. Speaking of quota o yung target na makuha nila na benta, syempre tabi-tabi dyan, hile-hilera yung mga tindahan, matumal yung benta, medyo kakaunti yung mga pumupunta. May mga kakaiba ba silang mga gimmick na ginagawa para mas maengganyo yung mga kababayan natin na bumilis sa kanilang tindahan mismo, Oscar? Well, wala naman tayo nakikita ng mga extraordinary na mga pakulo like yung mga sumasayaw, Maris. Pero siguro yung mga yung mga tawad. Ang hinahanap talaga dito kung ng mga mamimili kung saan sila makakamura. So siguro palakihan ng discount siguro ang magiging parang pinaka-discarte nila dyan para makaakit ng mga mamimili, Maris. Alright, maraming salamat sa iyo, Oscar Oida.